Last episode guys ay naging mainit ang labanan ni Asta at ni Chika dahilan lang sa kanilang pag-aalitan laban kay Sukihiro Yami. So naging madugo ang labanan nilang dalawa guys at bigla na lang dumating itong si Ryuya para tigilin ng kanilang laban. And then guys, nung panahon ding yun, naramdaman ni Ryuya guys ang pagdating ng kalaban nila dito sa bayan ng Land of the Sun. So sinabihan niya yung dalawa na nandito na yung kinahihintay nila. At yun nga, tumambad nga dito si Sister Lily sa Land of the Sun guys, kasama pa yung dalawang kasama nito. At dito guys, magpapatuloy ang ating episode 345 ng Black Clover. So huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa ating channel para mas updated tayo sa ating mga videos. So nung naramdaman na ni Ryuya guys na yung kalaban na dumating na sa Land of the Sun, ay sinabihan niya si Chika na halika na Chika dahil nandito na yung kalaban. So sabi naman ni Chika ay masusunod po master. Dahil naramdaman ni Ryuya din guys na yung kalaban nila is capable guys na kayang wasakin ng isang bansa. So yun yung naramdaman niya. And then habang umalis na sila, then nagsabi rin si Asta na teka sasama ako. Pero sabi ni Chika guys na di pa tapos yung training mo Asta. Kailangan mong ikumpleto ito dahil ikaw yung natatanging alas dito sa bansa natin. Pero nag-i-insist si Asta na sasama talaga siya. Pero sabi ni Ryuya guys na kailangan mo talagang tapusin ang training mo. Kailangan ka rin namin sa labanan pero kailangan mo talagang tapusin yung pagsasanay mo sa paggamit ng Zetten at paggamit ng Ki. So sinabihan din ni Ryuya guys na pag ikaw ay nagmamadali sa training mo ay magiging isang basura lang ito lahat-lahat. Kaya sa episode na to guys ay pinadali ni Ryuya ang training ni Asta sa pagmaster ng Zetten. At last episode guys, nakita po natin na may bagong karakter na tumambad sa harapan nila. And then ito, nakita po natin guys na ito na yung kalaban ni Asta ngayon sa training. Isa sa mga miyembro yata ito ng Ryuzen 7 at napakalupit niya guys sa paggamit ng mga sword style technique at mga Zetten style. So sa kalaban nito ni Asta guys ay nahirapan talaga si Asta guys na talunin tong taong to. Dahil kumbaga kung si Chika guys ay malakas na, ito guys yung tumbas naman ito guys ay parang 50 Ichika guys. At sinabihan niya si Asta na narinig ko daw na nagmamadali ka sa labanan. Ako rin nagmamadali din naman ako sa labanan kasi gusto ko ring sumama doon sa labanan. Hindi na ako makapaghihintay. Pero itong si Ryu nagmamakaawang may hinihingi sa akin at sabi niya ay ako daw ang magpa-final training sa'yo. At yung taong to guys ay isa sa mga miyembro ng Ryuzen 7. Ito si Mushoga Takiyoga. So habang naglalaban sila ni Asta, sabi nga ni Asta na ang taong to ay napakalakas. Hindi niya daw kaya dahil sa Zetten niya napakalakas pa lang, normal na Zetten pa lang to guys. While nagtitraining silang dalawa guys ay meron namang tumambad na isang lalaki na nakahawak ng isang sitar or parang isang musical instrument guys. So ang pangalan naman ito guys ay si Tenman Yashiki Fujiu. So isa rin siya sa mga membro ng Ryuzen 7 guys. Then habang naglalaban na nitong dalawa ay nandyan siya sa gitna nila, nagpe-play ng musical instrument. And sabi nga ni Asta na salamat daw sa kanya dahil nare-reduce yung damage sa kanyang katawan at the same time nagre-regain ito ng lakas sa kanya. Dahil itong si si Tenman Yashiki Fujiu guys ay yung ability yata nito guys is kaya niyang mag-create ng regeneration at the same time parang nagre-regain ng strength. At ang sabi rin ni Fujiu guys na inutusan rin ako ni Master Yu na tumulong din sa training mo at huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para tulungan ka sa inyong training. So ang dalawang member ng Ryuzen 7 guys ay nagtutulungan para ipamadali yung training ni Asta guys para susunod sila doon sa labanan na nangyayari. Kasi tumambad na sa harapan nila guys yung mga alipores ni Lucius Zografis. So nagdo-double time sila sa training ni Asta. So kung makikita po natin guys ay napaka-intense din ang training nila, napaka-madugo rin. So maraming natutunan si Asta dito kay
Takyoga. So, sabi ni Takyoga guys na meron akong ituturo sa iyo sa paghawak ng katana. Kasi parang nakikita ko sa iyo parang masyado kang nagmamadali sa training mo na to. Ito nga, nagbigay ng sample technique itong si Takyoga guys sa kay Asta, kung saan tinaas niya yung kamay niya at in-slash niya si Asta bigla. And nakita po natin guys, halos nabiyak yung lupa, lahat ng mga Rashomons guys sa likod ni Asta ay nabiyak lahat. At sabi pa ni Takyoga guys na naniniwala akong malakas ako at hindi ko gagawing mabigo sa lahat ng mission na ibibigay sa akin. At yun nga guys, na parang nagising si Asta sa sinabi ni Takyoga guys. At sa isip niya ay sinabi niya nga na tama nga ang sinabi niya, dahil palagi na lang po pagmamadali, parang nag-hesitate siya palagi. Kaya ang nangyari ay naging resulta na hindi niya naprotektahan si Sister Lily nung time na yon at natalo siya ni Lucius. Napaka-impatient niya, yun yung naisip niya sa sarili niya. Akala niya kasi malakas na siya masyado, pero kahit kay Chika lang hindi niya pala matalo-talo. At bigla na lang sumigaw itong si Takyoga guys at sinabing, "Hoy bata, nawawala ka na sa focus mo ah. Ang ibig kong sabihin na gusto ko maging malakas ka at huwag kang palampalampa at huwag kang maging basura. Kasi pagdating ng araw, pag nananalig ka na sa sarili mo, ay mahulog ka sa pagiging lampa. Yan ang dapat mong tandaan." At yun, nagising si Asta guys sa sinabi ni Takyoga at naalala niya si Yuno. Siyempre si Yuno guys, yung karibal niya, at alam niyang hindi siya magpapatalo din kay Yuno. At bigla na lang sinabi rin ni Takyoga na, "Mas malakas ako sa iyo, tatandaan mo yan. Pero kung ako sa iyo, ito na yung panahon na ibuhos mo lahat ng makakaya mo." At sinabihan pa siya ni Takyoga na, "Ngayon ang panahon para magwala ka." And sa other scene naman guys ay nakita po natin na nakalabas na yung 5-headed dragon na sealed ng mga Yami clan dito sa Black Sea ng Land of the Sun. So yung isang miyembro ng Ryuzen 7 guys ay nanginginig. Nang sabi ay natatakot siya at baka hindi niya kaya ang lahat ng mga kalaban nila. At sinabi naman ni Sister Lily, "Napakakawawa mo naman. Isa ka talagang mababang uri ng nilalang. Huwag kang mag-alala at gagawin kong hindi masakit ang iyong pagkamatay." At ito naman si Chika ay pinagalitan niya itong kasama niya. "Tumahimik ka nga dyan. Ako pa sa iyo. Ilabas ko na yung sandata mo at atakihin mo na yung walang hiyang yan." So yun guys, ibig sabihin guys, ang babaeng ito guys ay napakalakas. Nung pag-draw niya ng sword guys, yun mong nangyari. Inatake niya agad si Sister Lily guys at naputulan pa ng sungay. At pagkatapos ay tumawa pa itong bae na miyembro ng Ryuzen 7. Ito pala siya guys ay parang kumbaga sa guys, parang maniac, parang something ganyan, kasi sa pagmumukha pa lang niya parang na niya, matakaw sa pakikipaglaban. So ang pangalan niya ay si Kezukako Ginojo Morifuyo. At sinabi pa niyang hatiin niya ang katawan ni Sister Lily at ibubuhos ang lahat ng mga dugo niya kahit saan-saan. At sabi naman ni Sister Lily guys na, "Ganun ba? Napaka maingay mo naman." So yun yung sinabi niya guys. And ito po yung last episode natin sa chapter 345 guys. So wag po nating kalimutan na magsubaybay at subscribe sa ating channel para mas updated tayo sa ating mga videos. Ingat guys!